Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na kumanap sa banal pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng dakilang pagkapari ni Jesus. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, nilubos mo ang pagtubos sa sangkatauhan sa Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong mahal. Ipagkaloob mong sa pagpapahayag namin na naming si Kristo ay namatay at si Kristo ay muling nabuhay. Patuloy naming madama ang dulot mong kaligtasan sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang sa kanya ang kanyang mga kaaw. Sa makatulong, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailan ang mga nilinis niya. Ang Espiritu Santo ay nagpapatulong sa atin. Unay sinabi, ito ang aking magiging sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iupukit ko sa kanilang ang aking mga at itatanim ko ang mga sa kanilang mga isip. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasama, sapagkat natawad na ang mga kasalanan. Di na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makapapasok sa dakong kabanalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabi. Alalaon bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambayanan. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlang sapagkat tapat ang nangako sa atin. Ang salita. Salamat sa Diyos. Salmong tunan, handa akong naririto upang sundin ang Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ikaw, Panginoon, ay walang katulad sa maraming bagay na iyo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y pinasasabi, di ko sa aking sarili. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag, kasama ang kaniyang mga apostol.
At sinabi niya sa kanila, malaon ko ng inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang pangpaskwa. Ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Hinawakan niya ang isang kalis at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayon din naman, hinawakan niya ang kalis pagkatapos maghapunan at sinabi, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikita sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga din sa inyo. Mga kapatid, tayo ngayon nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng walang hanggang pagkapari na Jesus. Kung atin hong mapapansin sa mabuting balita, ito yung huling hapunan na Jesus, simbolo ng ginagawa nating selebrasyon ng Eucharistia. Ang selebrasyon na kung saan nakikita nating si Jesus bilang isang ganap na pari. Bilang pag-aalay mismo ng kanyang sarili. Mga kapatid, paano ba ipinakita ni Jesus ang pagiging isang pari? Paano ba pinakita ni Jesus ang pagiging isang mabuting halimbawa bilang isang namumuno? Mga kapatid, makita ho natin literal ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sariling buhay. Ganun ho kahirap, maging isang pari. Kailangan ialay mo rin ang iyong sarili para sa lahat. Hindi ho basta-basta ang pagiging isang pari. Tayo ho bilang mga binyagan, tayo ho'y nakihati din sa pagiging hari, pari at propeta ni Jesus. Kailangan din tayong mag-alay ng ating mga sarili. Kailangan na nakatuon sa Diyos ang ating pag-aalay. Tahon ninyo kung paanong binata ni Jesus ang lahat ng sakit. Binata ni Jesus ang krus. Dahil alam ni Jesus na sa pag-aalay niya ng kanyang sarili, ito na ang ating ikaliligtas. Ganun din ho, sa buhay ho natin. Kailangan tayo bilang nakihati sa pagkapari ni Jesus, bilang mga binyagan, matuto tayong mag-alay ng ating mga sarili. Matuto tayong mag-alay ng oras at panahon para maglingkod sa Diyos. Si Jesus, sinunod ang plano at kalooban ng Diyos Ama sa pag-aalay ng kanyang sarili. Hindi niya ininda ang lahat. Pagkus, pinasan niya. Hindi tumigil dahil alam niya ang goal sa buhay.
Dahil ang goal ni Jesus ay padama sa atin ang kanyang lubusang pagmamahal. Ang goal ni Jesus ay padama sa atin at ipakita na tayong lahat ay mahalaga sa Kanya. At ang goal ni Jesus ay sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Nakatuon ang goal niya sa Kanyang Amang nasa langit. Ang pag-aalay niya ng Kanyang sarili ay naroon nakatuon pang sundin ang Diyos Ama. Ganon ang pag-aalay ng sarili. Alam kung sino ang pinag-aalayan ng oras at panahon. Alam kung ano ang direksyon sa buhay. Alam kung ano ang goal sa buhay. At tayo, nihimok. Lahat po tayo binibigyan ni Jesus ng halimbawa upang sundin din ang kalooban ng Diyos para sa atin. Makita din nawa sana natin kung sino ba ang pinag-aalayan natin ng oras at panahon. Pakita din natin ang goal natin sa buhay. Sapagkat kapag maliwanag sa atin ang pinaglilingkuran natin, ang pinag-aalayan natin ng ating sarili, ay ang Diyos, hindi tayo magsasawa. Hindi tayo mapapagod. Hindi tayo panghihinaan ng loob. Sapagkat alam natin na tayo bilang nakihati sa pagkaparin ni Jesus, alam natin na ang goal natin ay Jesus. Pangalawang ipinakita sa atin ang nadakilang kapistahang ito ng pagkaparin ni Jesus ay hindi lang pag-aalay, kundi pagsasabuhay. Taho natin kung paanong si Jesus sinabuhay niyang lahat ang kung anuman ang kanyang itinuturo sa mga tao bilang pari. Itaho natin kung paanong si Jesus mismo naging mabuting halimbawa. Si Jesus mismo sumunod sa kalooban ng Diyos. Tayo rin, mga kapatid, ng Diyos, pinapaalalahanan na sa pag-aalay natin ng ating sarili, kailangang isabuhay natin ang lahat ng ating natutunan sa pag-aalay nating ito. Kailangang merong transformation, merong pagbabago, merong nagiging bunga. Ano ba ang nagiging bunga ng pag-aalay natin ng ating sarili? Na isasabuhay ba natin ang lahat ng ating natutunan? Nagbabago ba tayo? Sapagkat mga kapatid, useless na maituturing natin kapag tayo mismo ay balik ng balik sa simbahan. Kakatapos lamang ng ating isang buwang pag-aalay para kay Maria. Meron bang nagbago sa atin? Meron bang naging bunga? Kapag walang naging bunga, ating pagdulog, ang ating pagsimba, para lang tayong nakiki-attend lamang. Para lang tayong nagsayang ng ating oras at panahon dahil sa wala. Pero kapag tayo mismo napapanibago ng pagpabalik-balik natin, pagdulog natin sa Diyos, tayo rin ay unti-unti na rin lumalakad sa daan na kung saan yun din ang dinaanan ni Jesus. Na kung saan yun din ang pinakita ni Jesus na mabuting halimbawa para sa atin. Mga kapatid, sa dakilang kapistahang ito, paalala sa atin Jesus na sana tayo bilang nakihati
bilang binyagan na nakihati sa pagkapari ni Jesus, matuto din tayong mag-alay ng ating mga sarili sa Kanya. Matuto din tayong mag-alay ng oras at panahon natin para maglingkod sa Diyos. Pangalawa, kailangan basta tayo nag-aalay ng oras at panahon, kailangang isabuhay din natin ang lahat ng natutunan natin sa pag-aalay natin ng ating sarili. Isabuhay din natin ang lahat na nakikita natin sa Diyos. Nang sa ganon, sa pagsasabuhay natin, makikita sa atin mismo na merong pagbabago, merong transformation. Tayo ay napapalapit, tayo ay napapabuti dahil tayo sumusunod sa Kanya. Pag-aalay at pagsasabuhay ng lahat ng mga bagay na natutunan natin ang magiging dahilan upang tayo ay mapalapit sa presensya. Muli, isang magandang umaga sa inyo. Hilingin natin sa ating Diyos Ama na bukas ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway maging tanglaw ng liwanag na nagpapahayag ng mensahe ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang gawain ng kabutihang loob, naway lagi nating kalingain ang mga itinakwil, tinanggihan at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Bartimero, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas ng loob na maiugnay ang kanilang mga dinaranas na paghihirap ni Kristo upang makihati sila sa Kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama sa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapamuhay kami sa liwanag ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang aming katubusan ay aming ginugunita. Kami dumadalangin at nagmamakaawa na ang ginaganap namin ay maging pananda ng pagkakaisa at pag-ibig
na sangla ng manunubos naming si Jesucristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang ipinagdiriwang sa uling hapunay, paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namit pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Nang may kababaan ng loob, sama-sama tutulog ang ating mga kailingan sa panalangin tunuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pakikinabang upang kami gawing makaugnay ng pagsasalo sa katawan at dugo ni Jesucristo. Sa pamamagitan din niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. May taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.